Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 12, Textbook, page 157. First part tayo ng grammar. So, we have dongsa or hyongyongsa plus odo. So, sabi sa explanation dito, 앞에 행동이나 상태와 관계없이 뒤에 상황이 있음을 나타낸다. So, sabi, situation that follows occurs regardless of the preceding action or situation. So, ano yun? Parang ang gusto niyang sabihin, di ba, sa isang statement mo, yung first part, whatever you say here, regardless of ano man yung sinabi mo dito, will not affect yung mangyayari sa susunod na sasabihin or part ng statement mo. Okay? So, sa madaling sabi, yung pwede nating isipin na English term na itong ado, odo, at saka hedo is yung even if. So, that's the English term, no? So, kahit na mangyari yon or hindi, yung kasunod na magaganap is magaganap pa rin. Okay? So, sa Tagalog naman, kahit na. Okay? So, kahit na ganito, ganyan, mangyayari pa rin yung susunod na sasabihin mo. Okay? So, again, even if. Sa Tagalog, kahit na. So, tingnan natin yung first example natin dito. So, si Ramin, sabi niya, 선배, 공부 때문에 바쁜데 이번 추석 때 고향에 가요? Sabi niya, senior, yung sabi sa 선배, no? So, senior means kung ikaw ay freshman, tapos kausap mo is 선배, so mas mataas ng taon sa'yo, no? So, pwedeng yung kausap mo is third year or fourth year na, no? Okay, so parang kuya. Yan. So, kuya, we're busy with our studies, but are you going to your hometown this Chuseok? So, yun yung question niya, no? Busy tayo dahil sa studies, pero this year's Thanksgiving, uuwi ka ba sa inyo? So, sagot si Jongwoo. So, siya yung 선배. 그럼 아무리 바빠도 명절에는 꼭 고향에 가야지. Sabi niya, of course, or syempre naman. So, yun yung 그럼, no? And then, 아무리 바빠도, even if I'm busy or kahit na busy ako, sa holiday, I must go to my town. Okay? So, kailangan kong umuwi sa amin. 부모님이 기다리시거든. Sinabi niya, no, na naghihintay yung kanyang mga magulang. My parents are waiting. So, next. So, balikan muna pala natin tong 바빠도. So, dinugtong kay 바쁘다, which is 형용사. So, again, pwede kay verb, pwede kay adjective, no? So, 형용사 plus do. So, even if busy. Next one. 사비 니가 비가 오면 이번 행사가 취소됩니까? 사비, if it rains, will this event be cancelled? If umulan ba, makakancel ba itong event na to? Sagot sina. 아닙니다. 비가 와도 행사는 진행됩니다. Sabi niya, ay hindi po. Kahit na umulan po, ay tuloy pa rin ang event. Okay, so yung wado. So, oda, verb, and then yung do na grammar. So, again, pwede kay verb, pwede kay adjective. So, kahit na umulan, 비가 와도. Okay, next one. 나는 시간이 없어도 아침밥을 꼭 먹는다. Anong sabi niya? Ako, kahit na wala akong oras, I must eat breakfast. Okay, so kahit magkanda late-late siya, kailangan kakain daw talaga siya ng breakfast. So again, no, sabi sa explanation, it doesn't matter or it's regardless kung ano yung situation or action dun sa first statement mo, mangyayari at mangyayari yung susunod na situation. So in this case, wala man siyang oras, matutuloy pa rin yung pagkain niya ng breakfast. Okay, next. 구천 씨는 몸이 아무리 아파도 수업 시간에 결석하지 않는다. So sabi, si Guchon daw, kahit na anong masakit sa katawan niya, no? So, mommy apuda. Ibig sabihin, may nararamdaman siyang hindi maganda sa katawan. So, parang it's like saying, no matter how sick Guchon is. Okay, so kahit anong sakit yung nararamdaman ni Guchon sa katawan niya, ay hindi siya nagmi-miss ng klase. So, 결석하지 않는다. 결석하다 means to be absent. Okay, or to miss the class.
Yan. So, kahit na may sakit siya or may nararamdaman siyang hindi maganda, tuloy pa rin ang pasok niya, no? Hindi siya uma-absent. So, apado. From the word apada, so that's hyongyongsa, and then yung do na grammar. Okay? So, apada plus do. So, dito sa rule natin, madali lang siya. Again, for verb and adjective, pareho lang, no? It's like yung present form of the verb and adjective. So, pag nag-end sa a or o, ang final vowel, ado. So, jakta, gada. Final vowel a, that's why ado, no? So, jagado, gado. So, parang jagayo, gayo. Okay? So, dito, pag hindi naman a or o, so it's odo. 먹다, 먹어도. 가르치다, 가르쳐도. Tapos, kapag hada ang ending ng verb or adjective mo, so it will become 해도. 공부하다, 공부해도. 피곤하다, 피곤해도. Okay, so even if. So, next, gawin natin tong first activity. So, ito. Check natin yung example. We have 피곤하다 at saka 매일 운동을 하다. So, yung question, yan. 매일 운동을 해요. So, ito yung ginawa niyang question, no? Yan. 매일 운동을 하다, ginawa lang niyang present tense. Tapos, question. 매일 운동을 해요. Then, pagdating sa sagot, pinagsama niya na yung dalawa, no? 네, 저는 아무리 피곤해도 매일 운동을 해요. So, kay 피곤하다 niya, dinugtong si ado, odo, and hedo na grammar. So, this is 피곤하다, nag-end with hada yung kanyang adjective, which is tired. So, naging 피곤해도. Okay, so sabi niya, yes, kahit na anong pagod ko, I still exercise every day, no? Yan, 매일 운동을 해요. So, yung 아무리, ano ibig sabihin ng 아무리? 아무리 is also even if. Okay, or no matter. Okay, no matter how. Tapos yung kasunod is yung adjective mo, no? Yan. So, parang 아무리 피곤해도, minsan kahit wala yung 아무리, okay lang yun, no? Parang halimbawa sa Tagalog sa atin, super ganda as in. So, parang nagiging redundant. Sinabi mo ng super, tapos may as in pa. So, parang ganun din yung effect ni amory dito. Pero kung tatanggalin mo naman siya, okay din, no? Ganun pa rin yung magiging ibig sabihin niya. So, dito, try natin yung number 1. So, yung question muna natin, ito. 차가운 커피만 마셔요. So, magiging 마셔요. For question ito, no? Yan. So, 차가운 커피만 마셔요. Tapos, pagsasagot na, 네. Okay. 네. Tapos, dito, lagyan natin ng amory muna. Amory. So, dugtong natin yung amory kasunod, no? Amory. Tapos, 날씨가 춥다. Magiging, so, si 춥다, magiging 추워도. And then, dudugtong mo lang si 차가운 커피만 마셔요. Okay, so gagawin mo pa ring 마셔요. And this time, statement na siya, no? Kasi yung sagot mo na siya sa question. So again, yung question for number 1, 차가운 커피만 마셔요. Tapos yung sagot, 네, 아무리 날씨가 추워도 차가운 커피만 마셔요. Sabi niya, yes, kahit na anong lamig ng panahon, malamig na kape lang ang iniinom ko. Okay, so that's for number 1. Number 2. So, dito naman, kahit na hindi na natin lagyan ng amory, no? So, try muna natin. Question. 6시에 꼭 일어나요. Yan. So, lalagyan na lang natin ng yo dito. And then, yung sagot, 네. Palitan natin ng kulay. So, 네. 늦게, tapos yung jada, gagawin lang nating jado. 네, 늦게 자도 6시에 꼭 일어나요. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Yes, kahit na late na akong natutulog or even if late na akong matulog, ako ay gumigising ng alas 6. For number 3, so yung question, 평소에 한국어로만 말하다. So, yung magiging question part is,
magiging malheyo, no? Yung malhada. Pyongso, again, ibig sabihin yan yung usual na araw mo, no? So, usually, Korean language lang ba ang ginagamit mo for speaking? Or do you just use Korean language when you speak or talk? Yan. So, dito, sagot niya, 네, 한국어로 말하는 것이 어렵다. So, dito natin dudugtong si do na grammar, no? So, 어렵, katulad siya nung 춥다. So, magiging 어려, and then 워도. Okay? So, magiging 네, 한국어로 말하는 것이 어려워도 평소에 한국어로만 말해요. Okay? So, kahit na gaano kahirap yung pagsasalita ng Korean language, I usually use it when speaking or when talking to someone, no? Okay, so that's for ado, odo, hedo. Tapos may activity number 2 pa pala tayo. Ayan. So dito, 여러분이 매일 꼭 하는 일에 대해 친구들과 이야기하세요. So ikaw daw, no? Everyday yung kailangan or must na gagawin mo, no? Yan, pag-usapan. Or magbigay ka ng isang example sentence using tong ado, odo, and hedo na grammar. So, tingnan muna natin yung sa example dito. So, yung question ni Jason. 힘들어도 꼭 하는 일이 있어요. So, kahit na it's hard for you, meron ka bang isang bagay na talagang kailangan ginagawa mo? Sagot si Angela. 저는 퇴근 후에 힘들어도 아이와 놀아줘요. Sabi niya, ako kahit na after sa work or after kung or pagka uwi ko from work, kahit na pagod or nahihirapan ako, I play with my kid. Okay, so nakikipaglaro siya sa anak niya kahit na pagod na siya from trabaho. So dito, ginawa niya, no, yung 힘들다, naging 힘들어도. Even if it's hard, no, kahit nahihirapan siya. Okay, so try natin gumawa. Ako for example, I know may mga taong it's a must talaga sa kanila. May iba naman na okay lang kahit hindi gawin yung pagtutoothbrush, no? Especially sa gabi pag matutulog na. Okay, so ako talaga pag kahit anong pagod, kahit anong antok ko, pag nakatulog ako nang hindi ako nagtutoothbrush, nagigising talaga ako kasi feeling ko may nangangati sa gilagid ko. Ewan ko kung bakit, pero naging ko na yun, no? Parang habit na. Hindi talaga ako makakatulog nang hindi nag-toothbrush. So, sabihin ko, kahit na anong antok ko or pagod ko, so piliin natin yung antok, no? 졸리다. So, kahit na anong antok ko, no? Bago matulog, magtutoothbrush talaga ako. So, 저는 아무리 졸리다. So, ito yung basic form nung sleepy. 졸리다. Gagawin natin 졸려도. 아무리 졸려도 자기 전에 꼭 양치를 해요. Ayan. Okay, so again, ibig sabihin yan, ako, kahit na anong antok ko, bago matulog, magtututbrush talaga ako. Okay, so, another one. Sige, gawin natin yung kahit na nakakainis yung husband ko, mahal ko pa rin yan. O, di ba? Medyo tamisan natin ng konti yung example natin. So, 남편이 아무리 짜증 나도 여전히 사랑해요. Okay, so si husband, kahit na anong annoying, kahit na no matter how annoying he is, no, I still love him. Okay, so yung 여전히 dito, it means still. Yan, no. So, still. Okay. And then, ito yung still, hindi yung adject kasi yung adject still din siya, no. Itong 여전히 na to is still or pwede ding as ever. Yan. Okay, kumbaga palagi mo pa rin mahal, no.
Okay, so 짜증나도. Baligtad pala yung spelling ko nung 짜증나. Ayan. So ito no, it should be dapat ang sang G ay nasa unahan. Ganito pala, sorry. And then dito isa lang no. 짜증나도. Okay? So ayusin na lang natin, baka malito kayo eh. 짜증나도. So maraming gandong cases sa mga videos ko, if manonotice nyo. I'm not sure if nanonotice nyo. Minsan may mga wrong spelling ako na salita. Okay? Kasi kahit na anong natin, sipag nating mag-aral at mag-review, may mga times talaga na mamamali-mali sa spelling pa rin. Kasi hindi talaga ito yung ating mother tongue or mother language. But anyway, ayan no, 남편이 아무리 짜증나도 여전히 사랑해요. At saka, 저는 아무리 졸려도 자기 전에 꼭 양치를 해요. Okay, so andito yung ating grammar na do. Ayan. Ado, odo, hedo. Even if or no matter how. And again, no, yung kanyang rule is parang sa present form of the verb and the adjective lang, no? So parang ginawa mo lang ayo, oyo, heyo, pero instead na yo, yung dudugtong mo is do. Okay, so 마셔요 magiging 마셔도. 예뻐요, 예뻐도. Okay, so yun po si ado, odo, hedo na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.